Senator Risa. Problema kay Senator Risa, Okay. masyadong demagogue eh. Alam mo yung ano sa Tagalog ang demagogue? Hindi. Porokan. Plastic. Gusto niyang magpabida sa iba't ibang sektor na parang siya ang bida. Parang sinasabi niya, oy, pwede na kayo magpa-hospital, hindi na kayo kailangang pumirma ng promissory note. Masyadong demagogue. Sabi ni Pia Cayetano, hindi pwede. Gusto man natin, kung merong mortgage, kung merong guarantee, kung merong subsidy, dapat may basihan yan sa batas. Anong basihan yan? Yung promissory note. Ayun. Hindi ka pwedeng magbayad ng walang basihan. Yan ang problema sa hindi abogado. Gusto man natin yon. Kaya lang, ibabalansin natin. Gusto natin ng libreng healthcare. Yan ang problema kasi itong si Risa talagang dumidepende lang sa yung sa index card sa notes. Oo. Alam nyo, alam ko matagal na talaga yan si Risa Ontiveros, mahilig talaga sa notes yan eh. Oo. Lalo na nung malapit pa silang nagtatrabaho with si Llamas, si Secretary Llamas. Malimit siyang bigyan nun ng notes. At saka, diba, Parang iba singer, diba, talagang kumakanta. Diba, nakita natin yung film clips, yung Sound of Music ba kumakanta? Yan talaga bata pa, teenager pa si Risa Ontiveros, mahilig na talaga siya na sa mga nota. Oo, kasi kumakanta siya eh. Hindi, pero hindi na daw index card siya ngayon. High-tech na daw siya, high-tech. Index? Hindi, di ba index card? Dati. Opo. Wala na daw, Wala hindi na daw na. niya kailangan ng index card. Tablet na daw, high-tech na siya. Wow. Oo, kaya high-tech na yung mga notes na hinahawakan niya. Nasa, nasa tablet. Ano naman? Anyway, di ba, hinostage? Alam mo, hindi ko alam kung nasa dining room ako noon nagkakape. Biglang tumakbo yung aming, Katulong. yung aming staff sa bahay. Staff, okay. Alam mo, tawag ko sa mga tao sa amin, staff eh. Okay, staff. Yung staff ko sa bahay, tumakbo. Sir, nakita niyo na ba sa TV? Ano nangyayari? Si Senator De Lima. Ano nangyari kay Senator De Lima? Hindi sa PhilHealth. Okay. Ayaw na ni Senator. Anyway, nasaan na ba tayo? Dito sa PhilHealth. Sa hostess. Ay, hostess! Kala hostess. Hindi sa PhilHealth. Okay. Ayaw na ni Senator Risa Ontiveros na dapat bago ka i-release, pumirma ka ng promissory note. Siyempre, maganda pakinggan. Kasi ang problema kay Senator Risa, Okay. masyadong demagogue. Alam mo yung sa Tagalog ang demagogue? Hindi. Porokan. Plastic. Gusto niyang magpabida sa iba't ibang sektor na parang siya ang bida. Parang sinasabi niya, oy, pwede na kayo magpa-hospital, hindi na kayo kailangang pumirma ng promissory note naman nangangako kayo magbabayad. Okay? Pero hindi. Hindi, ganito, teka muna, papaliwanag ko. Sige po. Sabi ni Senator Cayetano, okay sana yan, pero sinong magbabayad sa ospital? Yung private hospital, pinag-uusapan natin dito. Siyempre, ang gobyerno, meron silang zero bill eh. Yeah. Yung batas ni Senator Bongo sa yung Malasakit Center, di ba? Opo. Sabi niya, ang gobyerno pwedeng mortgage, pwedeng guarantee, etc. etc. Sabi ni Risa Ontiveros, sabi ni Pia Cayetano, hindi pwede. Gusto man natin, kung merong mortgage, kung merong guarantee, kung merong subsidy, dapat may basihan yan sa batas. Anong basihan yan? Yung promissory note. Ayun. Hindi ka pwedeng magbayad ng walang basihan. Yan ang problema sa hindi abogado. Gusto man natin yon. Kaya lang, ibabalansin natin. Gusto natin ng libreng healthcare. Universal healthcare. Oh, by the way, happy 2.6K viewers na po tayo. Hey! Thank you. Thank you. Universal healthcare. Gusto natin hindi magastusan, ngunit ibalansin natin yung mga private hospitals naman. Lalo na yung mga maliliit lang. Hindi naman lahat ng private hospital kasi laki ng St. Luke's. Di ba? O ng Asian. May mga maliliit lang di ba? Anthony, pareho din ba yan ng, halimbawa, nang hiram ng 1 million sa'yo? Yun, parang gano'n. Kasi walang kasulatan. Promissory note. Paano pag walang papel. kasulatan? Yun ang Walang sinasabi papel. ni Senator Pia Cayetano. Dapat May may kasulatan. promissory note para may basihan kung ang gobyerno ay i-assume niya Yung utang. Yung utang. Pwede mo namang ipasa na, etong karapatan na mangolekta ng ospital dito sa kay Patient X, ay ako na ang aako. Pero dapat may kasulatan yun. Paano ka magbabayad? Paano ka maglalabas ng public funds o nang walang kasulatan? Yan ang problema kasi itong si Risa talagang dumidepende lang sa
yung sa index card sa notes. Oh. Oo, alam nyo, alam ko, matagal na talaga yan si Rizzo Ontiveros, so mahilig talaga sa notes yan eh. Oo. Oo, lalo na nung talaga? malapit pa silang nagtatrabaho with si Llamas, si Secretary Llamas. Oh. Malimit siyang bigyan nun ng notes. Oo, ni Secretary Llamas. Panahon ni Pangulong Pinoy. Tawa ka. At saka, di ba, Parang iba singer, ibig di ba sabihin. talagang kumakanta. Di ba nakita natin yung film clips? Oo. Yung Sound of Music ba kumakanta? Si Senator Ontiveros. Kumakanta Kumakanta! pala yun? Magaling! Nung bata pa siya, di ba? Talagang singer. Oo, yung Getting to Know You, yung mga ganon. Oo. Kaya talaga bata pa, teenager pa si Rizzo Ontiveros, mahilig na talaga siya na sa mga nota. Ayun. Oo, kasi kumakanta siya eh. So, kaya yun ang hirap ng sinasabi ko na kung depende ka lang sa dinidictate sa'yo. Lagi ka lang may hawak na notes, hindi pwedeng ganun na lamang ang pagiging legislator. Kailangan Kaya legal. Legal, dapat ha? may kaalaman ka na antimano. Hindi, pero hindi na daw index card siya ngayon. High-tech na daw siya. High-tech. Index? Hindi, di ba index card? Oo. Dati. Opo. Wala na daw. Hindi Wala na daw na. niya kailangan ng index card. Tablet na daw. High-tech na siya. Wow. Oo. Kaya high-tech na yung mga notes na hinahawakan niya. Nasa, nasa tablet na. Yan. Pero in fairness, maganda naman siya. Wala kaya nga eh. Maganda. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Baka nabighani si Llamas, palagi siyang binibigyan ng notes noong nagtatrabaho pa sila. Oo. Okay. Anyway, yan po. Kaya ang ating panawagan nga po, hindi for anything else, sa 2028 po, pipili na naman tayo ng mga senador. Nakita na natin ang nangyayaring kaguluhan. Kaguluhan sa Senado. Ang piliin po nating senador, number 1, yung may alam sa batas. Hindi naman kailangan. Opo. Hindi naman kailangang abogado, pero yung may record na yung mga maayos na batas. Hindi katulad ng batas ni Kiko Panghilinan. Butas. Hindi ba meron siyang batas na pinasa? Aha. O basta minor, walang criminal liability. Anong Mali. ginagawa? Yung Ayun. mga akyat bahay, yung mga Minor. 14, 15, yung pinapaakyat sa bahay para pag nahuli, hindi nakukulong. Ang ginagawang drug courier, yung taga-deliver Mga ng bata drugs, rin. mga minor. Kita yung Minor ginawa din. nyo. Kiko Panghilinan, di ba? Tsaka Di na ba? pala yun. Katulad nung ginawa ni Joey Lina. Ayun. Yung tinanggal yung Linalo. squatting, kailangan, yung linalo, kailangan Oo. pag nag-squat ka, bibigyan ka ng Bahay. kapalit. Oh my God. Bago ka paalisin. Ay, hindi na-encourage yung squatting. Ayan, ang dami-daming mga private properties na hindi ma-develop, hindi maging commercial center o housing dahil may squatter, hindi mapaalis ang squatter. Wow! At ang yayabang pa ng mga squatter, sila pa matapang. Hey, happy 2,800 viewers, mga kasama. Yahoy. Thank you so much. Salamat po. Thank you, Tuloy-tuloy thank you. lang. Thank you. Kaya talagang mag-iingat po tayo sa 2028. May chance tayong baguhin, hindi lamang ang Senado, kundi ang buong pamahalaan. Yo!